Godric Villatera's point of view. Hindi ako interesado, Mr. Villatera. So I suggest na pakawalan mo ako at hindi ako gagawa ng gulo. She said using her ready to fight voice, just like before. I raised my hand and pressed the back of my hand to her cheek. You're still feisty, Beth. She slapped my hand away from her face. Stop calling me Beth. I raised my eyebrows and stood straight. Yeah? Bakit? Does it bring back some memories? I asked sarcastically and the elevator stopped. Hahawakan ko sana siya ulit sa kamay pero umiwas siya. Kaya kong maglakad. Nakairap niya sabi ng maunang maglakad. I watched her hips move and I bit my lip as I remembered the nights we spent together when she used to be mine. The way she will wrap those legs around me as I trust myself deep inside her and the way she moans my name. Ay grabe, pakiramdam ko'y nagiinit ako habang naalala ko yun. I groaned and forced myself to calm down. Hindi dapat ako naapektuhan, siya dapat ang maapektuhan sa akin, not the other way around. I followed after her and opened my door for her. She scoffed and said nothing. Hindi ko na kailangan pang ibaba ang harang ng glass windows ko dahil nakababa na ito kaya naman ay ginawa ko na lang ngayong ilak ang pinto. I removed my coat and loosened my tie. Ano na nga ulit yung sinabi mo kanina nang suntukin mo ako? Layuan ko ang kapatid mo? Bakit? Base sa sinabi niya, she's already an adult kaya naman hindi na niya kailangan ng permiso mo. I said as I decided to tease her. Hindi ko siya itatama sa pag-aakala niya. And that punch is weak by the way. I'm sure your hand is hurt by the way it's shaking. Punto ko sabay turo sa kamay niyang ginamit sa pagsuntok sa akin. I chuckled when she covered her hand and placed it behind her. Bakit mo ba ako dinala dito? To teach you a lesson. What else? I strode to her. She's standing and gripped her waist, making her automatically wrap her legs around me. Good girl. Her cheeks reddened and before she could protest, ay binuksan ko na ang secret room ko at nilapag siya sa kama. Tatayo sana siya pero pinigilan ko siya. Let me go. Who knows kung ilang babae nang inihiga mo dito. Pinagpapalo niya ako sa braso. But her attempts are futile. I chuckled and gripped her hands. Jealous? Umirap siya pero hindi sumagot. Pabuntong hininga kong binitawan ng mga kamay niya at lumayo. Don't worry, ikaw pa lang ang kauna-unahang babae nakapasok dito. Konti lang ang nakakaalam ng lugar na ito. This is my restroom, to put it simply. Dito ako nagtatago kapag ayaw kong makita ni Numan sa kumpanya. Tumawa ako bago pumunta sa bathroom at kinuha ko ang first aid kit. Lumapit ako sa rep at kumuha ng yelo. Pagkatapos ay naupo sa harapan niya. Lahat ng kakailanganin na isang tao ay mayroon sa secret room ko. Dahil kapag tinatamad na ako o kapag maraming trabaho ay dito na ako natutulog. Kinuha ko ang kamay niya pero inagaw niya ito sa akin. Don't be stubborn bago patuluyang mamagayan at lagyan ng natin ng yelo. Muli kong kinuha ang kamay niya at nilapag sa hita ko. Sinipat ko ito at nakitang namumula na. Sa susunod kasi huwag kang suntok na suntok ha. Alam mo matigas ang mukha ko, puro yan muscles, nasaktan ka patuloy. Pangasar ko sa kanya at ibinalot ko ng yelo sa isang bimbo at idinampi ito sa kamay niya. Dapat lang sa'yo yan. Bulong niya. Hindi ako sumagot at binabat ko sa yelo ang kamay niya bago ko pinunasan. Ramdam ko ang tingin niya sa akin kaya naman naisip ko siyang asarin. Matutunaw ako niyan eh. I said and turned at her. She didn't say anything and just stared at me. I stared back just as hard. Oh, how I want to kiss those lips and find out if she tasted just as sweet as before. Napabuntong hininga na lamang ako. I dropped whatever I was holding and gripped the back of her head and slammed my lips to her. Wow, it's still so sweet, if not sweeter. Just kissing her lips bring back memories from before. This is wrong, but what is right anyway? I yanked her hair and that made our lips to part. I look at her lips then at her eyes. Gusto mo bang malaman kung saan dapat ginagamit ang kamay mo? Hindi ko na siya hinintay na sumagot at kinuha ang kamay niya at ipinatong ito sa kahandaan ko.
this. Feel me, Beth. Feel the effect you still had in me. I expect her to put her hand away or kick me, curse at me. Hindi ko inasahang hihigpitan niya ang hawak niya. She started to stroke me through my pants, making me groan, and I threw my head back. She still knows how and where to grip me. Kabisado pa rin niya kung sa paanong bilis at higpit ang gusto ko. Yes, baby. Keep going. I moaned. I hate this feeling. I hate that she still can make me go crazy. She started going faster, and when I was about to come, she pulled away. Why? I shouted frustratedly. I almost there. Almost. Bakit hindi ka magtawag ng isa sa mga kinakamo mo para tapusin yan? Sabi niya sa seryosong tono bago tumayo. Bago pa siya makalayo ay pinigilan ko siya at marahang itinulak pasandal sa pader. Idinikit ko ang katawan ko sa kanya dahilan para mapasinghap siya nang maramdaman ang lahat sa akin. I grinded myself upwards and she gripped my arms for support, making sure that my length will brush past her core. You cannot get away from me, Beth. Wherever you are, whatever you're doing, I will follow you. I said not to stop my movements. I keep going faster and harder, grinding against her, chasing our release, chasing that familiar feeling with her. I reconnected our lips, this time with so much hunger, my anger, my longing. I put everything in our kiss. I felt my end was near, but I stopped myself. I closed my eyes while listening to her moans. How I missed those moans. I pulled my lips away from her and bit her shoulder, making her come first. She shouted in pleasure and I bit back mine. I pulled myself away from her, aware of the large stent in front of my pants, but I ignored it. I grinded at her weakened state and chuckled. At least I know I can still make you come without me even trying to hit you. I could still make you shout in pleasure. I teased with a smirk before I adjusted myself in my pants. You are free to leave now. I turned my back to her and clenched my jaw to stop myself from taking her completely. Now that I know that I still have the same effect on her. Elizabeth Cruz's point of view. Siraulo. Baliw. Iba't ibang insulto ang lumalabas sa bibig ko habang lula ng elevator pababa sa ground floor. Pinaglalaroan niya lang ako. May gusto lang siyang patunayan sa sarili niya at ako naman si tanga ay nagpatangay. Gusto ko na makauwi dahil gusto kong maligo. Gusto kong alisin lahat ng ebidensya na epekto niya sa akin. How could I be so stupid? My face flamed nang maalala ko kung paano akong kumapit sa kanya habang even napaungol din ako doon. I came when he bit my shoulder. Ano ka, Elizabeth? Masokista? Nanggigigil kong tanong sa aking sarili. Umuusok ang tenga ko at ilong ko sa galit na nararamdaman. Nakabawi siya sa pagsuntok ko sa kanya. Pero sa susunod ay sisiguraduhin kong ako naman ang mananalo. Gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin. O kaya mas matindi pa. Pangako ko sa sarili habang naglalakad palabas ng kumpanya. Makikita mo, Godric, lintik lang ang walang ganti. Pag uwi sa bahay, hindi ko na inaasahan na maabutan kong eksena. Si Tito ay hinihila ang kapatid ko palabas ng bahay, kaya naman agad ako sumaklolo sa kapatid ko. Bakit po ba, Tito? Tanong ko kay Tito habang hila-hila sa kamay si Sky. Ikaw, wala kang pakialam dito. Ilang taon na namin kayong pinapalamon kaya oras na para magbayad kayo. Gagawin kong pambayad utang itong kapatid mo at wala kang magagawa. Nararamdaman ko ang mahigpit na hawak ni Tito sa braso ko para pigilan akong makuha si Sky. Hindi ako papayag. Pilit kong kumawala kay Tita at hinila si Sky at inilagay sa likuran ko. Ako na lang ipambayad nyo pero wag ang kapatid ko. Napangisi sa narinig si Tito bago napatango. Mas gusto nilang mas bata pero siguro naman ay pasado ka na. Total bihasa ka na at maganda ka pa naman. Hindi na siya nag-aksepa ng panahon at agad akong hinila palabas ng bahay. Ate, huwag ka sumama. Ako na lang. Habol ni Sky mula sa likuran ko. Nilingon ko siya at nakitang hawak-hawak siya ni Tita.
Umiling ako at pilit nang umiti sa kapatid ko para ipaalam sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Isinakay ako ni Tito sa isang tricycle at saka siya sumunod para siguraduhin hindi ako bababa. Napapikit na lang ako at hiniling na sana ay gabayan ako ng Diyos. Ilang minuto rin kaming bumabiyahe bago tumigil. Muli akong hinila ni Tito palabas. Hinatak niya ako papasok sa isang lumang gusali at nahihintakutan ako na makita maraming tao sa paligid. May ilang nakakatakot ang itsura. May ilang mukhang hindi gagawa ng masama. May ilang kung makatingin ay parang kakainin ako. Lumapit si Tito sa isang lalaki na magaspang ang mukha at may kaitiman at iniwan akong nakatayo roon. Ito na ang ipinangako kong pambayad, kaya tumupad kayo sa usapan. Sabi niya sa lalaki at itinuro ako. Tiningnan ako ng lalaki mula ulo hanggang paa na parang hinuhubaran at mariing sinuri pagkatapos ay napangisi. Tamang-tama ang dating nyo. Akala ko ay mga laman loob mo na ang ipambabayad mo. Nakangisi niya sa adat, nakita ko namang natakot si Tito sa banta. Pinalapit ng lalaki ang tatlong babae at tinuro ako. Paliguan nyo yan at pabanguhin at dalhin agad sa arena ha. Bilisan nyo. Bulyaw niya sa kanila at agad naman akong ibinigay ni Tito sa mga babae. Sa kanyang mga mata ay may pagbabanta na huwag akong gagawa ng kalokohan. Dinala nila ako sa isang banyo at doon ay sapilitang hinubaran at pinaliguan na parang bata. Kahit anong pakiusap ko na ako na lang ang maliligo ay hindi nila ako pinapakinggan. Kaya naman hinayaan ko na silang gawin ang gusto nila. Matapos nito sinuotan nila ako ng isang pulang lingerie na parang wala na ring itinatago. Kahit pa nakasuot din ako ng ternong puti sa loob. Matapos nito sinuotan nila ako ng isang pulang lingerie na parang wala ring itinago kahit pa nakasuot din ako ng ternong puting panloob. Inisip ko na lang na mas ayos na rin na ako ang naririto at hindi si Sky. Dahil kung nagkataon na hindi ko mapapatawad ng sarili ko kailanman. Nang matapos ay hinila nila ako at duman kami sa isang madilim na parte ng lugar at hinawi ang nakatabing na pulang kurtina. Nasilaw ako sa liwanag at napatakip sa mukha habang patuloy nila akong hinila at pinaluhod sa gitna ng malaking stage na parabang isa akong singer na nakatakdang kumanta. Napasinghap ako na makita ko ang mga tao sa harap ko. Karamihan ay mga lalaki at iba-ibang lahi at edad. Marami ang nakakatingin sa akin na para ba akong isang karne na nakatakda nilang isalang at kainin. Napukaw ng salitang host ang pansin ko. Bagong-bago siya, kitang-kita nyo naman hindi ba? Sexy, maganda at makinis. Bidding will start at 100,000 pesos. Napasinghap ako sa narinig at nakaramdam ng takot. Niyakap ko ang mga braso ko sa sarili ko dahil pakiramdam ko ay expose na expose ang kabuuan ko. Kahit man sa parang yun ay maprotektahan ko ang sarili ko mula sa nakakasuklam nilang mga tingin. Saan ba ako ibinenta ni Tito? Sa brothel? 200,000 pesos. 200,000 for number 25. 300,000. Napapikit ako ng marin at hindi na inintindi pa ang sinasabi nila. Bumabaliktad na sikmura ako sa nakakalulang mga presyong nagbinibitawan nila. At dahil na rin sa kadahilan ng pinag-aagawan nila ako na parang isang display lang. This slave is sold to Mr. Zeus Scott for 15 million. Napapikit na lang ako nang may anunsyo na ang hatol sa akin. Wala na. Lahat na ng pag-asa kong makalaya ay nawalang parang bula. Ngayon ay mapapasa kamay ako sa isang taong hindi ko naman kilala. God knows kung anong sasapitin ko sa piling niya. Pa, kayo nang bahala sa akin. Suot ang isang manipis na lingerie ay maras nila akong inupo sa loob ng isang kwarto habang hinintay ang taong nakabili sa akin. Madilim ang paligid at tanging ilaw lang ng buwan ang nagbibigay liwanag sa kwarto. Gusto kong umiyak. Gusto ko na lang kitilin ang sarili kong buhay para matapos na ang lahat ng ito. Pero hindi. Hindi pwede dahil para sa kapatid ko ay kakayanin ko ito. Napapiksi ako nang bumukas ang pinto at nang makarinig ako ng mga yabag ay napaatras ako hanggang sa headboard. Pabilis ng pabilis ang kabog ng puso ko habang naglalakad siya. Palapit sa kamang kinaupuan ko. Mahigpit ang pagkakakapit ko sa sapin at tila ba roon kumukuha ng lakas. Napasinghap ako nang yumuko siya at tumambad sa akin ng isang lalaking nakamaskara. Nakasuot siya ng isang gintong maskara at ang tanging makikita lang ay ang mata at bibig niya.
Please, wag mo akong sasaktan. I pleaded and whimpered before scooting away from him. I trembled in fear when he said nothing and climbed up the bed instead. Unti-unti niya nilapit ang mukha niya sa akin at napapikit na lang ako at hinintay ang susunod niyang gagawin. Ang inakala kong gagawin niyang paghalik o pananakit ay naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa tenga ko. There's one rule that you have to remember from now on, he said huskily that made me shiver. And I'm not sure if it is from fear or from pleasure at gusto kong murahin ang sarili ko. Bakit ka naman makakaramdam ng pleasure dahil lang sa boses niya? Inilayo niya ang mukha niya sa akin at tinitigan ako ng mariin. His brown eyes is staring back at me. Something about them feels familiar, but unfamiliar at the same time. Itinaas niya ang isa niyang kamay at marang hinaplos ang pisngi ko. You are mine to please. Your body, face, heart, and soul, they are all mine. You are mine. Itutuloy.